Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng kwento ni Islaw at ang kanyang alagang kalabaw. Pakinggan natin. Kasunod nun, ay muling umangil ang alaga kong kalabaw. At tila nagiging aburido ito. Nag-aalboroto na naman. Sa pagkakataong ito, napausal na ako ng aking dasal. At agad inutusan ng alaga kong kalabaw na huminahon lamang at tumigil sa kanyang kinatatayuan. Pagkabanggit ko nun, ay agad namang tumigil ang alaga kong kalabaw. Hindi ko maunawaan kung bakit nagagalit ang alaga kong kalabaw. Samantalang, kami lang naman ni tatay ang naririto. Nang ilang saglit pa ay biglang tumakbo si tatay patungo sa damuhan. Walang sali-salitang tumakbo ito palayo. Ngunit ilang sandali lamang ay bumalik ito. Ngunit may bit-bit na ito na napakalaking sanga. Buhat-buhat na ito at tangkang iuumang. Tay, bakit? Bakit po? Tanong ko. Gulat na gulat ako sa ikinikilos ni tatay. Nang sa isang iglap, biglang nagpakita sa aming harapan si Mang Roman. At kaagad na hinarap nito si tatay. Umamba si tatay habang bit-bit ang napakalaking sanga na yun. Hindi ko inaakalang kayang buhati ni tatay ang ganyang kalaking sanga. At kaya niya itong iwas-iwas. Si Mang Roman naman ay tila kakaibang liksirin ang ipinapamalas. Ngunit ang mas lalo kong ipinangamba ay nang nagharap na si Mang Roman at si tatay. Mukhang nag-aambahan na ang dalawa at mukhang magpapambuno. Dahil doon ay napasigaw agad ako. Wag! Tigil! Agad akong napatakbo at papagitna pa sana sa kanila. Nang biglang nagsalita si Mang Roman. Huwag kang makialam, Islaw. Huwag kang lalapit. Biglang sambit ni Mang Roman habang nakatuon pa rin ang tingin kay tatay. At ganun din naman si tatay na napakatalim ng tingin kay Mang Roman. Ang alaga kong kalabaw ay tila hindi na rin mapakali. Subalit dahil na rin sa aking iniutos, ay hindi ito umaalis mula sa kanyang pwesto. Nang maya-maya pa'y nagsipagtakbuhan na pabalik patungo sa akin sina Kapitan. Bakit, Islaw? Anong nangyari? Bakit ka napasigaw? Tanong kaagad ni Kapitan. Sinong sinisigawan mo dyan, Islaw? Tanong pa ni Mang Tiago. May nakita ka ba, Islaw, na hindi ka aya-aya? Tanong pa ni Mang Ambo. Bakit? May kinalaman na naman ba ang bayawak na yun kanina? Dagdag pa ni Kadyo. Sunod-sunod ang kanilang mga katanungan. Ngunit isa sa kanila ay walang nagbanggit patungkol kay Mang Roman. Mukhang hindi nila nakikita si Mang Roman. Wala akong naisagot sa mga katanungan nila, Kapitan. Ni isa sa kanila. Sapagkat ang aking atensyon ay nakatuon lamang kay Mang Roman at kay tatay.
Akma pa akong lalapit. Nang muling magsalita si Mang Roman. Huwag, Islaw. Huwag kang lalapit. Huwag mong tatangkain. Nuulit ko. Huwag kang lalapit. Babala pa ni Mang Roman sa akin. Dahil dun, ay isa na lamang ang aking naiisip. Na kapag lumusob si Mang Roman kay tatay, ay uutusan ko ng aking kalabaw na sunggaban ang kalaban ni tatay. Napansin ko kaagad si tatay. Napakatalim ng kanyang tingin kay Mang Roman. Nanlilisik ang kanyang mga mata na para itong nagtataglay ng matinding galit. Hindi ko alam kung magkakilala na ba sila dati o may dati na silang hidwaan. Ngunit sa pagkakaalam ko ay hindi magkakilala si Mang Roman at si tatay. Ngunit maaaring nagkakamali ako. Baka may mga bagay na hindi ko pa nalalaman. Tila nanginginig pa ang mga ugat at kalamnan ni tatay sa galit habang paikot itong naglalakad at hinaharap si Mang Roman. Parang masyadong agresibo at mapangahas ang kilos ni tatay noong mga sandaling ito habang patungo kay Mang Roman. Si Mang Roman naman ay nakatuon lamang ang atensyon sa kilos ni tatay. Hindi ko tuloy malaman kung papaano ko aawatin ng dalawa. Naisip ko na, kung naririto lamang si nanay, iisang sutsut lamang nito kay tatay. Tatalima agad yan. Nang maya-maya pa, biglang sumugod si tatay. Napakabilis ng kilos nito. Payuko itong sumugod kay Mang Roman habang iniumang ang napakalaking sanga ng kahoy. Kasabay nun ay nagpakawala pa ng napakalakas na sigaw ni tatay na parang kakaiba. Biglang nagulat sina Kapitan at Mang Tiago. Sino ang kaaway ni Mang Utoy? Bakit siya nagwawala mag-isa? Biglang sambit ni na Kapitan. Kaya nga, bakit nagwawala mag-isa si Utoy? Bakit nasisiraan na ng bait si Mang Utoy ah? Sambit pa ni Mang Berting. Nasisiraan ng bait? Baka ka mo. Nilasing. Dagdag pa ni Mang Ambo. Huwag po kayong ganyan sa tatay ni Islaw. Maya kayong pagbalingan ng mga yan eh. Pati ni Islaw. Sigaw pa ni Kadyo. Ang ibig kong sabihin mabait na tao yan si Mang Utoy. Ang tanong ko lang ba't kaya nagwawala? Pagpapaliwanag pa ni Mang Berting. Tama ka, Jo. Iyon nga ang ibig naming sabihin. Mabait talaga yan si Mang Utoy. Dagdag pa ni Mang Ambo. Sa mga sandaling ito, ay napansin kong walang ibang nakakakita kay Mang Roman. Maliban lamang sa akin at kay tatay. Mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Patuloy pa rin ang pagsugod ni tatay kay Mang Roman. Nang makalapit na ng husto si tatay, ay sabay iwinasiwas niya ang daladala niyang napakalaking sanga. Nang biglang tinamaan si Mang Roman. Tinamaan ito sa katawan at biglang napatalsik si Mang Roman. Nasinabayan naman ng nakakatakot ng ngisi ni tatay. Na tila nanlilisik pa ang mga mata. Gulat na gulat ako sa ikinilos ni tatay. Masyadong kakaiba. Mapangahas. Masyadong hindi ka panipaniwala.
Sinundan ni tatay ang pinagtalsikan ng katawan ni Mang Roman. Dahil doon, napasunod na rin ako. Napatakbo na rin ako sa kanilang direksyon. Pagkadating ni tatay sa eksaktong lugar na yun, ay uundayan pa ulit ni tatay ng malaking sanga si Mang Roman. Nang bigla itong magulat. Bigla itong natigilan. At biglang nagpakawala ng napakalakas na angil. Kagad ako sumunod. At pagkatingin ko, ang katawan ni Mang Roman na yun ay naging saging. Ang hinampas na yun ni tatay kanina ay isang puno ng saging. Nang sa isang iglap, ay bigla na lamang nagsisigaw si tatay. Sapagkat may sumasakal na sa kanyang leeg. Pagkatingin ko ay nasa likuran na niya si Mang Roman. Pinipilipit ang kanyang leeg. Tulungan mo ako, Slaw! Tulungan mo ako! Iligtas mo ang tatay! Sigaw pa ni tatay. Dahil doon ay napasugod na ako. Nang biglang magsalita si Mang Roman. Huwag kang pangasi, Slaw! Huwag kang tutulong! Sambit pa ni Mang Roman. Lalong nagwala si tatay habang sakal-sakal siya, subalit malakas ang mga bisig ni Mang Roman. Malakas ang pagkakasakal sa kanya. At kasabay pa nito ay pinilipit ni Mang Roman ang leg ni tatay. Nang sa isang iglap ay bigla na lamang itong nanigas. At tila nawala ng buhay. Bigla akong napasigaw. Tay! Dahil doon ay inutusan ko ang aking kalabaw. Nasugurin si Mang Roman sa tindi ng aking galit. Tuloy-tuloy na sumugod ang aking kalabaw at aararuhin na si Mang Roman. Nang biglang may nagsalita sa likuran. Islaw! Islaw! Anong nangyayari dyan? Pagkalingon ko, boses ni tata yun. Pagkalingon ko'y si tatay nga. At kasamang iba naming mga kapitbahay. Humahangos din. Nang ibinalik ko ang aking tingin kay Mang Roman, ay binubuno na ni Mang Roman ang alaga kong kalabaw. Gulong-gulo ako. Ngunit, kaagad kong pinatigil ang alaga kong kalabaw. Sa lakas ng aking kalabaw, ay halos mapayuko si Mang Roman sa kakapigil sa pwersa nito. Kaagad kong inawat ang alaga kong kalabaw. At agad kong nilapitan si Mang Roman. Mang Roman, ano ba talagang nangyayari? Kaagad kong tanong. Litong-lito sa mga kaganapan. Di mo ba nakikita? Yung nakalaban ko kanina. Hindi mo yun tatay. Hindi ganyan ang iyong ama. Sambit pa ni Mang Roman. Pagkatingin ko sa katawan nung nakalaban ni Mang Roman, biglang nag-iba ito. Nag-iba ito ng anyo. Malayong malayo sa itsura ni tatay. Nang maya-maya pa'y nagsipagsunuran na sina Kapitan, Mang Tiago, Mang Berting, Mang Ambo at Kadyo. Ngunit pagkalingon ko, biglang naglaho din si Mang Roman. Nawala na parang sa bula.
nawala din ang napakalaking bayawak na nakita namin. Anong nangyayari sa'yo, Islaw? Ano ba nangyayari dito? Parang pinasugod mo yung kalabaw. Tanong ka agad ni Kapitan. Hindi ko naman malaman ang sasagot. Subalit ni isa sa kanila ay wala silang nakita. Wala silang nasaksihan sa mga pangyayari. Hindi nila nakita si Mang Ramon. At maging ang pagpalit ng anyo ng nilalang na sumugod na yun, nakamukha ni tatay. Wala silang nakita. Bagamat takang-taka din sila sa mga kaganapan, ay hindi nila alam ang mga nangyayari. Ako naman ay gulat na gulat sa mga pangyayari. Sino ang nilalang na yun na gumagaya kay tatay? Tanong ko pa sa aking sarili. Maya-maya pa'y nagsalita si Kapitan. O Mang Utoy, bakit kayo napunta sa gawi rito? Kanina lamang naririto kayo. Parang nagwawala. Naman napunta kayo riyan. Mahika ka ba? Tanong ni Kapitan. Ha? Ano ka mo, Kapitan? Paano nangyari yun Kararating nga lang namin sapagkat makikipamista kami, hindi ba? Tugon pa ni tatay at sabay turo sa aming mga kapitbahay. Tama yung Kapitan. Makikipamiyas lang nga kami. Hindi ko alam bakit parang nagkaroon ng kaguluhan dito. Tugon pa ng iba. Pero Mang Utoy, tama yung sabi ni Kapitan. Kanina naririto kayo. Sinalubong niyo pa nga ang aming mga karitela pero hindi nga kayo namamansin. Sambit pa ni Kadyo. Ako? Hindi mamamansin? Bakit ko naman gagawin yun? Tugon muli ni tatay. Yun nga Mang Utoy. Ang isa pa, parang ang lakas niyo pa kanina. Buhat-buhat pa kayong napakalaking sanga. Ayun pa nga yun Turo pa ni Mang Berting sa napakalaking sanga. Nakapaw! Napakalaki niyan! Alam kong malakas akong tao. Subalit, hindi ko kaya yan. Kahit 3 tao ay hindi mabubuhat yung napakalaking sanga na yan. Sambit pa ni tatay. Takang-taka si Kapitan sa mga isinagot ni tatay. Ganon din si Mang Berting, Mang Ambo at Kadyo. Si tatay din ay takang-taka sa mga naririnig niya mula kay Kapitan na tila walang kamuwang-muwang. Di ko alam ano bang mga pinagsasabi ninyo Kararating lamang namin. Upang makipamista. Tara na nga't makipamista na tayo. Sambit muli ni tatay. Ikaw naman Islaw. Tinatawag kita kanina para makisakay sa kalabaw mo. Kaya lamang bakit pinasugod mo ang iyong kalabaw sa gawi roon? At tumakbo ka rin doon? Tanong pa ni tatay sa akin. Ako naman hindi ko pa rin malaman ang isasagot. Itinikom ko na lamang ang aking bibig. Ngunit dun ko pa lamang napagtanto na ako lamang talaga ang nakakita sa buong mga pangyayari. At ang nilalang na yun ay hindi talaga si tatay. Nagpatuloy kami sa pagtungo sa piyestahan kina Mang Tiago. Subalit hindi pa rin nawala sa likod ng aking isipan ang mga nangyari. Naging masaya naman ang aming pakikipamiesta. Matapos makakain at makipagsaya, ay nagyaya na agad akong umuwi upang hindi magpagabi pa. At naiwan na sa baryong yun si Mang Tiago kung saan ay doon naman talaga siya nakatira. At nagpatuloy na kami.
Habang pauwi ay panaykwentuhan sina tatay. Hanggang sa napadako muli ang usapan sa nangyari kanina. Habang naglalakbay pauwi, ay natanong ko ito. Matanong ko lamang po, wala ho bang nakapansin sa inyo kay Mang Roman kanina? Tanong ko. Mang Roman? Sino Mang Roman? Tanong pa ni Kapitan. Oo nga, sinong Mang Roman ba yung sinasabi nyo? Tanong pa ni tatay. Si Mang Roman. Si Mang Roman Pasino? Tugon ko. Si Roman Pasino ba? Hindi. Wala kaming napansin. Wala naman siya sa piyestahan kanina eh. Naimbitahan din ba siya? Tugon pa ni Kapitan. Kaya nga, wala naman kaming napansin dun sa piyesta. Tugon pa nila Mang Berting. Na sinang-ayunan nila Mang Ambo at Kadyo. Teka. Sino ba yung Roman Pasino na yung sinasabi ninyo? Biglang tugon naman ni tatay. Dahil dun, ay nasisigurado ko na hindi talaga sila magkakilala kahit dati pa. Nang biglang magsalita naman si Kapitan. Ay Mang Utoy, yung Romang Pasino na yun ay isang bantog na antingero yun. Dun yun sa kabilang baryo. Pero hindi yun umubra sa tapang ko. Hinarap ko yun. At biruin mo, nagtago yun si Roman sa sarili niyang pamamahay. Hindi ba? Hindi ba? Biglang kasambit ni Kapitan. Oo. Tama. Tama, Kapitan. Tama ka. Napakatapang niyo talaga, Kapitan. Sambit pa ni Mang Berting. Totoo yun. Nagtago siya sa tapang ni Kapitan. Saksi kami. Dagdag pa ni Mang Ambo. Ganun ba, Kapitan? Kung ganun baka kung sa akin din ang makakita nun baka tumakbo din yun at magtago sa ilalim ng nanay niya. Tugon pa ni tatay. At nagsipagtawanan sina Kapitan at tatay habang bumabiyahe. Hanggang sa nagpatuloy na kami sa pag-uwi. Hanggang makarating na kami sa aming baryo. Kinagabihan ay hirap akong makatulog. Pabaling-baling ako sa aking higaan. Pakiwari ko ay parang mainit na hindi ako mapakali. Pinilit kong makatagilid, subalit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nang maya-maya pa, ay narinig kong umingay ang alaga kong kalabaw. Nakatali lamang ito malapit sa silong. Kung kaya't minabuti kong bumangon na lamang muna at tingnan ang alaga kong kalabaw. Subalit bago lumabas, napansin kong napakadilim na sa paligid. At bigla-bigla ay gumana na naman ang pagiging duwag ko. Nakaramdam ako ng takot. Ang ginawa ko'y kumuha ako ng sulo upang may ilaw ako upang matingnan ng alaga akong kalabaw. Subalit bumubulong-bulong na ako upang pasunurin ko ng alaga akong kalabaw. Pagkababa ko, agad kong natanaw ang alaga kong kalabaw. Nakatali pa rin naman ito. Subalit, may tinitingnan ito. Sa parteng madilim, sa may gawin ng puno ng mangga. Itinaas ko ang sulo sa direksyong ito upang tingnan kung ano yun. Subalit wala akong makita. Humakbang pa ako ng ilang beses subalit wala talaga. Dahil doon ay hinayaan ko na. Papatalikod na ako
nang biglang may sumitsit. Dahil doon ay biglang nanlisag ang aking mga balahibo sa katawan. Humuni muli ang aking kalabaw. Subalit, hindi ito parang nagagalit o natatakot. Dahil doon ay dahan-dahan akong lumingon. Pagkalingon ko, biglang may nagsalita. Islaw, huwag kang matakot. Ako ito, sambit ng boses. Pagkatingin ko, ay mula sa dilim, ay lumabas ang isang lalaki. Si Roman Pasino. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.